Okay, good morning to each and everyone. Prayer meeting na sa nato, and before we go to the Lord in prayer, the Book of Psalms. Magpadayon tagtuon sa the Book of Psalms. Naanata sa Psalm 58. Psalm 58. Nag-enjoy ba ta sa Book of Psalms? Diri nagsunod-sunod ni mga kaigsunan ang mga persecutions ni David. Nagpadayon nga si King Saul maoy culprit ani mga kaigsunan ani iyang problema. Ug atong katunod karon giunsa man ni David again sa pag-atubang sa mga persecutions kay iyang nadawatan mga igsoon sa gikan sa iyang mga enemies. Kay nagtuo ta nga kita sa atong kinabuhi, present kayo atong enemies. Amen. No, naay mga mukalit lang, wata kaila, pero tulo ra man gyud na sila. Tulo ra gyud na sila. Inuluhan ni Satanas, si flesh, ug ang kalibutan. 3 major enemies. Unya naay mga magamit ang yawa mao na ang panahon mga igsoon nga naay daghan kaaway mo kinabuhi ni David, daghan siya kaaway pero usa ra gyud iyang kaaway ani si Satanas ra gyud. Mausad da. No, ang kaaway ra gyud nato, ang yawa ra gyud na siya pero mo connect siya sa atong old nation. Mo connect siya sa atong flesh, gamiton niya ang kalibutan. Mao na nga magbantay ta anang tulo. Alright, let's all stand. Magampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful sa imuha nga pagpanalangin kanamo og kusog. And thank you Lord God, labi na sa among situation karon nga murag pangitaon na kaayo ang katulog. And thank you for the strength, extra strength nga imong gihatag Lord. And thank you so much for the wisdom also that you have given to me, O God, sa pagsabot sa imong mensahe. And I pray that you will allow me to deliver this according to your will. Salamat sa kinabuhi ni David nga nagpadayon mi og kat-on nga amo sad ma-apply sa among kinabuhi, Lord, kung giunsa niya pagsagubang ang mga kaaway nga buot mo pahunong niya sa pag-worship, sa pagsunod sa imuhang mga gusto, Lord, sa iyang kinabuhi, isip o sa kahari. And thank you, Lord God, that this morning another piece of His life among makatunan. And please use me again, empower me, O God, this morning. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ang title sa atong message this morning is Divine Justice Unveiled. Giablihan, gidayag, gipadayag mga kaigsuonan kaning divine justice. And sa atong kinabuhi karon, since we are God's children, makaangkon po ta aning divine justice. Mao na kaning atong mga kamot ayaw diri ibutang ang hustisya. Hello? Kung ang balaod sa kalibutan mga igsoon, gukdon ka kung ibutang nimo ang balaod sa imong mga kamot. Ikaw maoy mubalos sa mga nagpasakit nimo, imo sila pasakitan pod. No, imo silang patyon, imo silang kanang pariglahan, ingonana, makasagpa lang gani ka, wa na. Physical injury. Di ba? Makasulti lang ka og dili maayo, basta kabalos, balaod ang imong giingnan, oral defamation. So daghan kaayong mga balaod nga sanction mga igsoon ang kanang pagpasakit sa uban mga tao. So kung ignorante ta mo, napataka lang tagbira mga igsoon nga wa ta kaybaw nga wa na. Daghan na day kay tag kasong atubangon sa atong kinabuhi. So, kana justice sa kalibutan. Kung iserve na siya, makapapriso yun ang uban anak. Pero mga kaigsunan, naay mas grabe. Kaning gitawag og divine justice. Nga kung kamao lang yun ta mo, sangat ngadto sa Ginoo sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi, mga igsoon. Gipramisan ta si Ginoo that He will take care of us, He will fight for us, He will protect us. Kung kabaw lang yun ta, kung ituo lang yun ta mga kaigsunan, ingon ana ta ka-secured. Are you following?
Bisag kinsa pa na ang gamiton sa yawa para pasakitan ka, we are absolutely secured by the protection of the Lord. So, kung Kristohanon o Kristohanon, aw na magi makasa, kung naay kanang maglalis, mag-away, na magi nakasa ana. Mauto siya maoy mabunalan sa Ginoo. Alright? Kay dili man ang Ginoo mga igsoon nga kana bang di siya kasabot ug di siya kahibalo sa tinuod. Nobody and nothing could be hidden from the Lord. Kita gyud na sa Ginoo mga kaigsuonan. Ato na nang nasabtan sa panahon ni Samuel. Nga gipili sa Ginoo si David. Unya si Samuel nga gisugo mga kaigsuonan, syempre di man siya kakita sa kasing-kasing. Ang iyang gitanaw kisa ang ayan mahimong hari. Ingon ana man ta mo tan-aw. Mo depende man ta sa itsura, mo depende ta sa kanang iyahang capacity sa atong nahibaw-an mga igsoon ug unsa iyang abilidad, magbase man ta ana, but not God. Dili nato makuha ng Ginoo, dili nato siya ma-surprise or dili nato siya mainganyo tungod sa atong pagkamayng laki. Di ba? Kaya ang Ginoo mga kaigsuonan, siya gyud tag-iya sa tanang pagkamayng laki. Wa gyud makalabaw sa Ginoo gyud. So kung dili ka i-allow sa Ginoo nga kanang magamit kaniya, di gyud ta magamit sa Ginoo gyud. All right? So, if ever nga naay mga sagubangon nato sa atong kinabuhi, persecution left and right mga kaigsuonan, surrounded by persecutions, we have a divine justice. Dagan ta sa Ginoo mga igsoon. So kaning Psalm 58 is a powerful plea for divine justice in a world marred by corruption and deceit. Bisan ari sa simbahan, mga kasimbahanan, mga igsoon, hala grabe diha ang deceit, nagdagandagan mga igsoon. Daghan mga Kristohanon nga nag-worship sila, gigamit ang deceit. Ambot lang kung dili makarealize ang usa ka Kristohanon nga nag-worship sa Ginoo pero ang iyang kasing-kasing dili tinuod, unya gibutyag na sa Bible mga kaigsonan that they draw paduol sa Ginoo with their mouth but their heart is far from the Lord. Gibutyag na sa Ginoo. Muna kita mismo makaibaw ta mga igsoon kung tinuod ba ni atong worship o dili. Tinuod ba ni ang atong pagsimba? Tinuod ba ni ang atong pag-ani sa simbahan? O unsay tumong nato nganong naata sa simbahan para ba ta gamiton sa Ginoo o para maggubot-gubot ta mga kaigsunan sa bulaton sa Ginoo? Wa ta kaybaw unsay atong tumong diri kay kung nakaybaw ka sa imong tumong, mo function jud ka sa unsay gusto nga function nga gusto sa Ginoo. Dili kay maglingkod ra ka diha, unya pagkahuman mo uli ka, pagkahuman wa na dayon simbahan sa imong utok, awa kadi ay kakasabot nga anong naa ka diri. Are you listening? Unya wa ka kaybaw kinsay angay natong respetuhan sa simbahan, wa ta kaybaw ana. Dili ta kaybaw kinsay atong angay sundon, wa ta kaybaw maglibog ta kinsa atong sundon kay daghan kaayo nga madunggan nimo nga unsay angay buhaton, wala ta maglibog ta daghan tang paminawon mga igsoon. Pasalamat ta kay sa simbahan giusa na sa Ginoo pastor o sara ka buok. Di ba? Sa unang panahon daghang propeta. Sa unang panahon, daghan, inquire sila, manawag, sige, tawag atong mga propeta, tawag atong ingon na ba? Pero karon magod, body. Usa ka body. Kada body, butangan og pastor. Unya, mga Kristohanon, maglibog yapon. Diba? Labi na gito mga simbahan sa probinsya. Kay kasagaran sa mga mubo og kinaadman sa kalibutan mga igsoon ato managan sa probinsya kay ngano man dali ra madad-on ang mga tawo sa bukid. Mao na nga diri sa syudad unya pagkahuman elementary ra. Unya magpastor igsoon ay pikat-pikatan sa mga profesional. Ug ngano gyud ni kining profesyon mga igsoon makapadako man sa atong kanang hunahuna ba sa atong kaugalingon. Di ba? Kabantay mo ana sa eskwelahan pa lang kanang bullying. Grabe kaayo. Pero para nako kanang bullying, dako kay nagproblema sa iyang kaugalingon. Unya iya lang gi paagi sa kanang isog-isog para dili mahibaw-an dako day siyang problema. Kay di magud nato, ako di nako mahusay sa akong utok ba nganong naagi tawo nga
kana bitong mupasakit og laing tao. Manaway, kana bang maingon na bitaw madunggan na to kana mga news nga kanang sawayon kato lang gi-feature sa Jessica Soho gihapon nga katong mga lain kay naong ba nga manag-agaw. Di na yung taon sila mag-eskwela kay ingnon sila anak sa Engkanto. Anong naagi mga batasan ng unana, no? Ganong din yung dagway di ay, mo nang dagway, dawata na kay. Pasalamat kan di na imong dagway. Di na taangay manaway mga kaigsunan. Di ba? Kung panalitan di ka ganan, ay duol. Ganong ato magyong buhian og mga pulo nga dili maayo. Ingunana ba? So, naay daghan ana sa atong palibot. So if ever nga ikay gitagaan ana nga mga istorya mga kaigsuonan. Unya ikay gihatagan sa mga pamulungon nga kanabitaw dili tinuod kaning deceit, corruption, mao man gina ang kasagaran mao man ay makita nato sa kalibutan kung ikaw na maoy maapektuhan o ikaw na matungnan kay ikay gibuhatan ana, what will you do? Mao ni ang lesson sa 58. Tudluan ta unsaon ni nato mga kaigsuonan. So tulo ka butang atong isgutan. Number 1, corruption, condemn. Corruption, condemn. Their refusal to heed the voice of righteousness and truth is likened to a snake that stops its ears. Kabantay mo anang kanang naa sa Middle East mga igsoon nga mag-flute ingon ana nya ambitin mo na ana dayon ana ba mag-agad sa kanang iyahang charmer inigtukan na sa flute mga igsoon ambitin mo hinahinay maminaw gid siya maghuwat ba mo ana dayon nya ikaw man muhipos ra pud siya didto. So ang kaning kuan ang kaning corruption gikondem mga kaigsunan sama siya gisusama siya sa usa ka bitin nga nag-refuse sa pagpaminaw nga bungol-bungol ba? Nagbungol-bungol. So dili matudluan, dili na mo sunod ingon ana. Letter A, perverted judgments. Perverted judgments. Mao ni siya ang hinungdan. Psalm 58:1 and 2. The Bible says, "Do ye indeed speak righteousness, O congregation? Do ye judge uprightly, O ye sons of men?" Tanawa, nagsulti siya og maayo, hindot, righteousness ang iyang mga istorya sa baba. Pero mga kaigsunan, baliktad ang iyahang utok. Daghang mga tao makita nato mga igsoon nga maayo sa atubangan pagtalikod nimo gitadtad ang imong luyo. Daghang kay mga tao makita nato karon mga igsoon nga mo smile inig sugat, iniglabay, mudayon dai. Di ba? Unya nindot kayo ang istorya niya pagkahuman madunggan nimo sulain mauday na ang istorya di ay sa bahin sa imuha. So daghan mga tao ingon ana nga klase mga igsoon duhay naong. Nya mayon din na ilang rason ang kwarta gani pastor duha may naong. Mo na mga naong og kwarta tingali no. Kay naliwat mas kwarta. So gi-pervert tanawa nindot kayo. Righteousness ba ang imong gisulti? Ingon sa verse number 2, yeah, in heart you work wickedness. Ang imong sulti, righteousness. Pero sa imong kasing-kasing lahi, ye work wickedness. Ye weigh the violence of your hands in the earth. Kagubot ang naa sa imuhang utok. So nindot kaayo ang mga istorya righteousness, mao nang gipangutana mga igsoon sa verse 1. Do ye indeed speak righteousness? Okay, why problema? Do ye judge uprightly? Okay. O ye sons of men? Yeah, napay sa primero sa verse 2. Pero sa kasing-kasing atong lion mga igsoon. Mao na sa panahon sa pagpili sa hari. Ningon ang Ginoo Samuel, ayog tanawa ang outward. Ikaw, nagtanawa ka sa outward. Paminaw lang nako Samuel. Kay ako, nagtanaw ko sa kasing-kasing. Sultihan tamo mga kaigsunan karon kay panahon maron sa simbahan. Dili naman ron propeta, pastor naman.
So sama ra gihapon mga igsoon kung unsa ang portion sa buluhaton sa Ginoo sa usa ka propeta, sama gihapon sa pastor. Ang pastor makadiscern gyud. Sultian ta mo, ang pastor makadiscern kinsay mga tao nga para sa buluhaton, kinsay mga tao nga nagsamok-samok lang sa buluhaton. Makahibaw gyud ang pastor mga igsoon. Mao na nga dili na nato tuki-tukion og unsa na ang Ginoo raman maoy mo pitol kung kinsay agad pitulon kay kita we are under construction man. Di ba? Usahay dili nato ipatrabaho atong kaugalingon kay di man ang Ginoo pod mo magbutbuot kinahanglan man kita man mo'y magpaayo gyud sa Ginoo. Pero kung atong tugutan nga ang atong kaugalingon ilikay nato mga igsoon sa kalihukan sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong mao nang di gyud ta mapurma. Mao nang guba ang atong kuan, ang atong utok mga igsoon. Mao na igabot sa buluhaton sa Ginoo. Usahay kita murag sikinsa ta sa buluhaton sa Ginoo. Patagad pud ta unya pagkahuman magkompetensya ta sa man of God, mao na mahitabo. Ngano man, naguba man. Kay kung wala pa lang na naguba, the reason nganong gibutang ka sa Ginoo diha is to support the man of God. Nakahinumdumos gubat mga igsoon panahon nilang Moses. Kapuyon man ang man of God. So unsa may trabaho nila, dili nila wa nila kuha ang sungkod kay kung kuhaon nilang sungkod, dili sila mo'y naay authority. So basta nakasaka ang sungkod, daog, basta maubos, pildi. So unsa ilang gibuhat? Ilang gisupport ang kamot. Wa gyud nila iluga ako na sad Moses. Dili pwede. Mo na ang reason nganong naamo diha sa lingkuranan is to support the one nga gitawag sa Ginoo. Ano yung reason? Dili nimo ilugon, dili nimo kuhaon ang atensyon sa mga tao, pero imong tabangan ang mga tao, paminaw mo ni pastor. Ang problema, duha may kuan. Ang istorya, paminaw mo ni pastor, pero ang iyang kasing-kasing ug unahuna against sa pastor. Mo na problema. Mo na problema ang giatubang ni David. Duha ba? So, ingon ana, makita na to kanang mga kontrabida bitaw sa mga salida, for example, ingon ana, maayo kaayo mo istorya. Unya pagkahuman dautan niya gibuhat dito. Pagka nagkakuan na, naapektuhan na ang katong iyang kuan di nasuko. Awa na siya mo nahimong victim. Nadaot na to iyahang istoryahan og di maayo. Mo na mahitabo. Mo na kalihukan sa yawa, mo na bantayan na to diri sa simbahan. Kinahanglan kung unsay atong gisulti, dapat maugi mabarugan na nimo atubangan sa tao nga imong giingnan. Kay panaminaw ta? Kay makabantay magyuta, ako makabantay jud ko mga kaigsuonan. So bisan pa og kanang mag-atubangay, makasulti jud ko. Kay nga naman, gisulti naman na nako, so tinuod yun na. Mo na kamo, inigsulti ninyo, kana siguro nga kung naa atong tao nga imong giingon, maingon gihapon nimo. Dili kay imo din i-twist na nimo ba niya mga tao magtuo sila nga kana siya para gyud na siya sa pastor, pero ang pastor nakaibaw di na siya para nako. O di ba? So ang pastor masuko na wa na makuha na diya ang atensyon sa mga tao nga ang pastor mo na maguba. Mo na kalihukan sa yawa, mo na gibadlong diri sa 58. Di ba? Nindot ang istorya sa mga tao, pero ang intensyon bati. Bantayan na nato mga igsoon. Naanas Bible, may tabo na. Gi-condemn na sa Ginoo ang korupsyon. So klaro mga kaigsunan na ang kaning verses 1 and 2 gi-address the unjust leaders accusing them of speaking righteously but acting wickedly, and their hearts working iniquity. Kani sa individual na kinabuhi nato mga igsoon, kita biya maoy kanang responsible sa matag usa nato ba? Dili man pwede lain tao mo mahimo responsible nato. Kita gyud maoy mga tubang sa Ginoo, di biya ta magdungan og kamatay, magiyahay biya ta atubang sa Ginoo mga igsoon. So kita gyud responsible sa atong kaugalingon. Karon, sa dihang dili nato kana bitong dili sakto ang ato ang relasyon sa Ginoo, mo na ang yawa makaduwa-duwa sa atong utok.
So mapugasan ta niya og mga wicked thoughts mga igsoon, unya mo na kita maglibog na ta. Unya dili na nato mainsakto ang atong pag-atimad sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanon. So ang mga tao magtan-aw nato maglibog na pud. Unsa man ni siya? Lain man ni iyang gisulti, lain man ni iyang gibuhat. So kung ari ra gyud tas Bible, maminaw magpa-instruct lang gyud ta mga kaigsuonan, makondem gyud na ang korupsyon aning kalibutan na sa atong kaugalingon. Dapat naa diha ang condemnation para makadungog man tag korupsyon sa atong palibot, dili siya ma-absorb sa atong kaugalingon mga igsoon. Kay usa ka adlaw na kauban nato sa simbahan, magamit sa yawa mga igsoon, kay welcome kaayo ang yawa sa iyang kinabuhi. So panalitan siya na magamit sa atong taliwala, makasulti mga kaigsunan og kaning ingon ani nga style, dili nimo ma-absorb. No, imo rang mapadaplin. Dili ko ana kay gibadlong natas Ginoo ana. Let's stick to what is right. Let's stick to what can build the church. Di ba? Pag naa na gani dili maayo nga mga istorya, mga binuhatan, ato na lang salikway mga kaigsuonan. So mo na yung pangutana diri sa 1 and 2. No? Lahi ang iyang gisulti righteously but acting wickedly. Letter B, poisonous ways. Corruption, poisonous ways. So sa Psalm 58, 3-5, highlights the deep-rooted wickedness of the ungodly, comparing them to venomous serpents. Laliman ka na mga igsoon. Gikumpara sa usa ka nga bitin. No, ang kaning wickedness nakadulot na gyud na didto sa iyahang kanang kinailawmang bahin sa iyang kinabuhi. Verses 3-5, ingon sa Bible, the wicked, paminawan igsoon ang bersikulo, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Imagine naa pa lang sa tiyan mga kaigsunan, naa pa sa tiyan, gi-isolate na para sa wickedness. Naa pa lang sa tiyan ha. Mura na siya gipalahi ba? Gipalahi na siya nga wicked gyud na siya. Unya ingon ana biyatang gipakataw biyatang makasasala mga igsuon. Mausab lang ni atong kinabuhi the moment nga atong gi-accept si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, unya sa hinahinay siya na mo'y muusab sa atong kinabuhi. Nga kung dili ta mo submit sa iyahang pagbadlong, dili ta mo submit sa iyang pag-instruct ug pag-guide nato, magpabilin tang wicked. Kinsa may gipanganak diri nga righteous. So gamay pa lang makita na nimo mga igsoon nga naanay kana bitong ilhanan nga makasasala gyud ang tawo. Bata pa lang ka na mga anak ninyong gagmay, gaba, kamao na mangila diin, may sila nakaton, imo na gitudluan o pagpangila di ay, wa man. Wa na daan sa atua. Ang nakanindot lang, basta infant pa, absuelto. Basta di pa kasabot ba sa pag-receive, sa pag-accept sa salvation, absuelto na siya mga igsoon. Mamatay na siya anang mga idara, langit gud na siya. Pero the moment nga kamao na siya, makasabot na, maistoryahan na, kinanglan yun na sulwiningon. Kaya niipikto na ang bayad sa sala sa iyang kinabuhi. Amo na kanang bata nga di pa, mo pitok-pitok pa, wanya kasabot, o infant. O di, mamatay na, langit yun na. Di ba? Pero mga 1-year-old, kuan pa gani, mga napas mga buwan, mga 8 months tingali, kasabot naman na. Sigihan na mo istorya. Di ba? Ang salvation, kinanglan, the moment nga makasabot na ang usa ka bata, pasabton yun na nimo sa kaluwasan. Bahala nang makalimot sila, nga mahamtong na sila. Di dawat o balik. Total, di man madubling kaluwasan. Di ba? Naluwas sa panitan, gisulwining nimo nga, kanang kuhan pa, bata pa kayo. Unya pagkauman ni pray. Unya pagkauman pagka taod-taod, ningaw na sad nga nakalimot siya.
Kung tinuod siya nakadawat ato, bisan pag nakalimot siya. Pero kung mudawat siya balik, di gito maingon nga, nawa na inong kaluwasan, imo magidubli. Dili man ingon ana. Di ba? Dili gina mawala. Once nga luwas, naluwas na gina. Pero tungod kay bata palagi, nawa siya ng una-huna. You see, bata pamanggod. Das bulog ba? Ingon ana. Ingon mo na, atog yun nagkuti-kutihon kung tinuod mga naluwas. Alright? So naay mga poisonous ways, mga kaigsunan. Sa verse number 3, klaro kayo, ingon diri, ang wicked are strange from the womb. Sa tiyan pa lang. Wa na. Gipalahi na siya. They go astray as soon as they be born. Mamakak dayon. Mao na kita gipakatawag yutang bakakon. Mao na kunay tao maingon nga ako di jukok ka mao mamakak, namakak na kadaan. Kay kanay ganing luwas perti makabakakon. Di ba? Kung dili na nimo badlungon ang imong kaugalingon sa pagpamakak, dali ra kay na nimo masulti ang pagpamakak. Bisag ginagmay lang na siya, bakak ra gihapon. Once nga di na siya tinuod, bisag unsa pa na siya kanabitong light, no? Ingon pa nila white lies. Kanang pinakanipis na gyud nga bakak sa atubangan sa Ginoo, bakak ra gihapon na. Nasabtan na to? Parihara na gihapon sa bakak nga dinagko. Kay walay kategori, mga igsoon, sa Biblia, ang bakak. Once nga bakak, bakak yun na siya. So, ang mga Kristohanon, kamao ba mamakak? Naa ba mo'y gibuhat, anak, nga mga lakang, batok anang bakak, mga igsoon, nga kamong nakasuway? Kung sana may gibuhat ninyo sa inyong kaugalingon. Kano sa mulas na makak? You see? Kaya kung dili na nimo aksyonan mga igsoon, ang imo ko para malikay ang kagubot, mamakak kita. Di ba the truth shall set you free? Dili gyud pwede mga igsoon nga ang bakak bisan pa kanang kung nitugan ko sa tinuod ato magkaguliyang. Ngano di na mahibaw-an. Unyag mahibaw-an na di na magkaguliyang. Mas may pag-gisulti na nato diretso dito kay naa may nangita gyud sa kamatuoran. Di ba? Naay mga mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon nga dili na angay labi na nahitabo diha nga dili na angay iyagyag ba adto lang diretso sa Ginoo niya pag-usab. Naay mga sala nga publicly and you need to ask forgiveness publicly kay daghan kay kagidamay. Dili na pwede ato na lang nang ihug sa kalimot kay tulubagon gyapon na nimo sa Ginoo. Pero naate mga nabuhat sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga ikaw ray nakaibawa. Ngano imo pa man lang ipadayag? Di ba? Pag-usab, pangayag pasaylo sa Ginoo, unya pag-usab, ayaw nag-utruha. Kay naagi bugti ang Ginoo ana mga igsoon. Amen. So naay mga pamaagi nga poisonous. Mao ni ang mga wicked ang magdala ana. Verse number 4, tanawa kung sila ka poisonous. Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth her ear. Mo na yung bitin nga nagpabungol-bungol. Di ba? Dili na magkuan ba? Mo na diri sa simbahan, bisag unsa og badlong mga kaigsunan. Dungol na. Nakadungog pero magpabungol-bungol. Kanus aman kung panlitan naaning problemahan nimo, kanus aman na nimo biyaan ang imong pagkadungol. Individually, mga kaigsunan, God is watching our heart. No, klaro ang gisulti sa Bible, poisonous, sama sa usa ka serpente. Mao na nga sa dihang musulti na makakuan gyud baya ni sila, makainganyo kay poison god. Hiluan ang imong una-una. Unya, wa kay labot sa panghitabo, maapil ka. Kay ngano man gipoison man ka. Wala kay labot sa ilang away pero madamay ka ngano man iya makang gipoison.
Naglagot sa kag-apil ato. Kamoy, ayaw dyan mo kapil-apil ingon ana. Kanang naay mga conflict sa mga tao bitaw niya duulon ka niya pagkuman murag mukuha sa imong simpatiya ba niya para maglagot sa siya ato ay gyud mo apil-apil ana kay poison kana. Di ba? Kanang bitaw mga politisyan, kanong mag-away man ta tungod sa politisyan, wala ba na sila kailan nato? Unya ang mga tao, mga igsoon, makigubat yun. Mura ba og kanang pakpakan sila sa ilahang mga gilabanan, di ba ya? Di ba? Mao na nga dili og unsay tinuod, mao na ato ang atong barugan. Kung naay mga istorya, wa ka kahibaw ay apil-apil. Kaya nga naman, wa ka kahibaw. Delikado ka, ma-technical ka ana atubangan sa Ginoo. So, in verse number 5, tanawa, kaning mga poisonous like a serpent, which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Wala na naminaw, dili na maminaw, kung bisag unsaon pag-guide, dili na siya maminaw, mga igsoon. Mo na mahitabo, basta wicked, lisod tudloan. Labi na kung ang nagtudlo, na sa discipleship, unya ang imong gisu mga wicked biya na. Unya pagkauman ikaw dili po kay klaro kay dili po ka wise enough to teach. Awa na ligoy-ligoyan ra ka. Di ba? Wicked. Mao ni atong usa sa pinakadako nga problema nga giatubang sa atong kinabuhi, kaning wickedness. Once kay imo na i-accept sa imong kinabuhi, ikaw mo'y lisod kaayo tudluan. Unya, para sa imong kaugalingon, ang sakto, maunay sayop. Nga no good in town nga, ang membro mo kompetensya man sa pastor. O nga no good in town nga na may disagreement ang membro ug pastor. Mahusay na ninyo. Kung na membro ba nga maingon, kami ni pastor naghamig disagreement. Kanong muna may disagreement ang membro ug pastor nga ang sugo sa Ginoo, pastor, lead my people. God's people, you follow the man of God. Where should the disagreement be placed in our relationship? Asa man nato ibutang? Pitok-pitok lang na inyong mata. Kung tugutan nato ang disagreement ba nga ato ibutang, nga di ka kauyon, di ka kasunod, asa man nato ibutang? Nga ang sugo sa Ginoo ninyo, follow the faith of the man of God. You don't need to disagree with the pastor. Di ba? With your pastor. Dili jud ka pwede mo disagree. Kaya nga naman, wa makakaibaw. Unsay gipabuhat sa Ginoo. Ang pastor mo inform nimo. And how could you disagree with that information nga ang mo'y gihatag sa Ginoo para igiya sa mga tao sa Dios? Adto ka mangutana sa laing pastor, lain po to silang simbahan. Lain nga lawas. Kay kung usara ni mga kaigsunan, aw parehas katoliko, di parehas ta og booklet nga sundon mensahe kada Domingo. Di man ta universal. Di ba? Managlahi man mga kaigsunan. Wala mo believe ta kung sa'y gisulti sa Bible. Mo niya tutuan. So ang matag pastor sa simbahan, kanang simbahan o sa kalawas, another church, another body, nga gikuan, gi-emphasize sa Ginoo nga lawas gyud ang simbahan. Unya gibutangan din yung pastor to connect ngadto sa Ginoo. And how can the parts of the body disagree with the head? Something is wrong with the body. Mura na nag-Alzheimer o mura na nag-Parkinson disease. Di ba? Di na ka nanay movement ang lawas ba wag imanduan sa utok. Unya unsa may magamit pataan ni? Wala na din ta magamit kay di naman mo function well. Mano magbantay mo kung kinsa man sa mga membro sa simbahan nga dili makasunod sa pastor, you are disagreeing with your pastor, something is wrong with you. And there is a poison in you. Whether you like it or not, di nato na matwist mga kaigsunan, dili na gani ka maminaw, naa nagay wickedness sa imong kasing-kasing. And that is the very poison nga naglihok diha sa imong kinabuhi.
sa imong espirituhanong kinabuhi. So kung dili na nimo ipatangtang sa Ginoo, unya ma-intune na ka diha sa pastor. Kung sa isulti sa pastor, di jud ka angay magduol mga igsoon kay kung masipyat ang pastor, isunod ka niya, di jud ikay manubag ang pastor gyud manubag sa Ginoo. Pero kung dili ka mosunod sa pastor, bisan pagsakto ka, sayop jud ka. Because ang nakita sa Ginoo nimo is disobedience. Mao na siya nakapait. Di ba? Kaya ang pastor sa diyang masayop, mo kwanta, uy, dili na mao, ato ning usbon. Nagsunod magkaway, problema. Di ba? Pero giaway na nimong pastor, kay wag ka kauyon. Agoy, wala, delikado kay ka. Napoy so nakasayawa. Kasabot mo, anak, mga igsoon. Number 2, call for vengeance. Si David, dito nitawag sa Ginoo for vengeance, mga igsoon. God's swift and severe judgment is portrayed, ensuring that the wicked will vanish before their plans come to realization. Kaya dili sa di pa ma-realize ang ilahang plano nga dautan, mga kaigsunan, i-vanish na sa Ginoo ni mga tawhana. Well, dili sa atong simbahan, na anay mga na-vanish, mga igsoon, kamong mga naidautang, mga kasing-kasing diala, kupot yun mo tamas ginhawa para di mo masakpan. Pugong yun, dala seatbelt. Pag gamitin duct tape para di yun malagpot. Sa dili pa ma-realize ang imuhang daotang plano, tangtangon ka sa Ginoo. Ang iyang severe judgment. Letter A, power broken. Tanawag kung sa'y ampo ni David, mga kaigsunan. In verse number 6, is a plea for God to break the teeth of the wicked, rendering them powerless. Ang gipangayo ni David sa Ginoo, Lord, let my enemy be powerless. Diri nako. Tanawa sa verse number 6, mga igsoon, atong basahon, break their teeth. Kung mga guba na ng ngipon, mga igsoon, sa pa man ni, maluya na ni. No? Gatas na lang ani, yellow corn. Magsige na lang ni glugaw, magsige glutog yellow corn ang kanonon sa mga way ngipon. Break their teeth, O God, in their mouth. Break out the great teeth of the young lions, O Lord. Okay, grabe kayo na yung mamaakda. Grabe kayo. Hala, dugmo ka ni iyang ngipon, Lord. Di ba? O niya, nagtuo mo nga, dili na tinuod mga kaigsonon mahitabo. Kung ang righteous mo na hilabtan sa wicked, asa man mo laban ang Ginoo? Kinsa man nga pagampo iyang dunggon? Lisod ka itong wicked, oy, nga magampo, Lord, mulampos unta na yung dautan na mong mga laraw. Di maginadawatos, Ginoo nga imo nang iampo ng imuhang sunoy para makadaog sa sabong? Di ba? Sa di pa ni mo ikuan, hala, magampo ka, Lord. Give us victory today. Ano yung Ginoo na, di maminaw eh. Muna mga wicked, wag na sila kanang katungod sa pagampo, mga igsoon. But the righteous can always pray for vengeance. Amen? Letter B. Ang iya pa dyan gikuan diri, perish quickly. Ayog langaya, Lord. Quickly, yun, quickly. In verse number 7 to 9, nag-describe ni mga kaigsunan, the fate of the wicked as transient and vain, likening them to a quickly flowing stream and melting snails. Nakita na mo snails nga nalanay? Ikaling snails, mura naman siya og tubig, no? Murag nalanay. No. Verse 7 to verse number 9. The Bible says, let them melt away as waters which run continually. When he bendeth his bow to shoot his arrows, tanawa, let them be as cut in pieces.
Di gyud ka pasakit ba? Di magka gitirahan na kag aro, nadugmok man. Mura man pagkaigo sa imuha, mura nag kanang kuana, mura na og kanang abog. Di gyud makahatag og sakit. Mas makatusok pa tong papel nga airplane bitaw, nga gitarget sa milon. Nga nakapasar gyud sa Guinness Book of Record. Mas kuyaw pa na kaysa kaning dugmukon sa Ginoo nga mga arrow, cut into pieces. In verse number 8, as a snail which melted, let every one of them pass away, like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. No, immature nga pag-anak, wag yung kinabuhi. So, grabe ang ampo ni David, mga igsoon, para sa mga wicked. Perish quickly, limang ka, di mataw. Uni ang snail, nalanay. Ang kinabuhi, sama sa, wala, nag-flow ra ba? Wala. Di gyud siya makuan, di gyud siya matibuok. In verse number 9, before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with whirlwind, both living and in his wrath. Unsay pasabot na nang before your pots can feel the thorns. Mura ba galungag ba? Ang gisugnod katong mga tunok, gisugnod. Before ma-feel sa pan, sa kaha, ang init, ma-wash away na. Mapalid na, mawala na. So di yun siya ka-harm. Dili jud maka-harm, mga kaigsunan. Before your pots can feel the thorns, nga nagsiga, he shall take them away as with a whirlwind. Mura tayhupon, wa na. Oh, both living in his wrath and in his wrath. So, samtang buhi pa ang mga wicked nga nagplano og dautan nimo, kuana na sa Ginoo daan, ipalayo na sa Ginoo nimo, di na sila maka-harm nimo, mga kaigsunan. So mo na gihangyo ni David. And do you think that God will do that for him? Mga igsoon, atong tanawon sa sunod. Number 3, celebration of justice. Klaro kayong gitubag, kaya na may celebration. Lord, salamat kaayo sa answered prayer. Ako, matuod yung ko, mga kaigsunan, na kung makita lang yun si Ginoo ang imo kasing-kasing, that you believe in Him, mahadlok ka, mga kaigsunan, nga makasupak ka sa iyang gisulti. Nagsunod ka, mahadlok ka, makapasakit sa iyang lawas. No? Wakay daotan tinguha sa iyang buluhaton. Unya, ikaw gipasakitan ka. When you pray to God, He will listen to you. Paminawon jud ka. Pero kung ikaw may naidaotang laraw, unya, napasakitan ka, unya, muampo ka, Lord, tabangi ko. Kung ganun tabangan man ka nga, nasakitan man ka tungod sa imong daotang laraw. Di ba? Di na to mailad ang Ginoo, mga igsoon. This is between the righteous and the wicked. Kaklaro ang contrast. Di na pwede malipat ang Ginoo nga, abi niya righteous ka. Makita man yun si Ginoo, righteous ba ka, wicked ba ka? Amen? Now, letter A, vindicated righteous. Kuan yun sa Ginoo, giluwas yun sa Ginoo, mga kaigsunan, ang righteous. In verse number 10, portrays the joy and satisfaction of the righteous when they see justice served. The imagery of washing their feet in the blood of the wicked underscores the complete triumph over evil. Dili ni siya literal nga nanghuga sila sa ilang tiil, mga kaigsunan. In verse number 10, ingon diri sa Bible, the righteous shall rejoice when he seeth the vengeance. He shall wash his feet in the blood of the wicked. O sa inyong unahuna, literal na nga iyang hugasan, iyang tiil sa ang pasabot ani, mga igsoon,
absolute ang vengeance. Absolute nga ang wicked dili na makaharm sa righteous. Nga naman, kay nidangop naman ang righteous ngadto sa Ginoo nga maoy maghuhukom sa tanan. Di man gyud mosugot ang Ginoo nga ang nagpabilin nga righteous, nagtuo, nagsunod sa Ginoo, mapasakitan sa mga tao nga wa nituo sa Ginoo. Di gyud na mosugot ang Ginoo. Moabot gyud ang panahon nga naa gyud ang vengeance. Gisaad gyud na niya, di ba? Ayaw boast because vengeance is mine. Kinsa nagingon? Saith the Lord. So kung gistoryahan kag dautan, aladawatan na lang na. Unya, ayaw na lang siya istoryahig balik. Ayaw boast. Kay ang pagbanimaos, iya si Ginoo. Alright? Letter B, proclaim justice. In verse number 11, concludes with a recognition that there is indeed a reward for the righteous and a just God who judges the earth. Naagi reward. Okay sa mo hukom? God. In verse number 11, it goes Bible, so that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily he is a God that judgeth in the earth. Okay. Kinsa may makakuha na nga magduda ka sa hukom sa Ginoo. Na ay judgment, ihatag ang Ginoo mga igsoon. So kung imong basahon, imong sabto ning Psalm 58, kinsa may hukmanan sa Ginoo ani nila? Duha ra man gisgutan. No? Ang righteous ani si David. Ang wicked si Saul o si Abner o katong uban mga kaigsuonan nga nagpaningkamot og pasakit ni David, patay ni David. O kinsa may labanan si Ginoo ana nila? Ang nagplanog dautan o nagsigig dagan-dagan mga igsoon para way mahitabong dautan. Unya tuwa ra gyud siya sa Ginoo in town. Sa previous ani sa chapter 57, itago siya, nagpailawom siya sa landong sa pako sa Dios. Unya niyon siya di jud kumugawas hantud dinhi mahusay. Ingon ana si David mga igsoon ka-dependent sa Ginoo. So kung ingon ana pa lang gyud ta ka-dependent sa Ginoo, di gyud ta mo problema. Di ba? Allah, sige, pagunahon na lang mong dautan diha, basta ako padayon lang ko diri. Matanawa. Kaya mga tao si himog dautan, nagsige na og kanang stock sa imuha. Nagsige na og kanang studio ba o sa imong gibuhat o sa plano ani, kausik ka na sa iyang panahon, ikaw padayon lang ka. I-make sure lang ang imuhang gibuhat kanang for righteousness sake. Nga mao'y gisugo sa Ginoo, mao'y gipabuhat sa Ginoo nimo. Di ba? Unya kanang mao'y imuhang kanang gisaad sa Ginoo nga imong buhaton ba? Kay na ana magkababagan sa yawa. For example, kani atong campaign diri mga kaigsunan nga malibre ta para sa pagpangalagad sa Ginoo kay lisod magkaayo ang pagpangalagad nga perting daghan naghigot nimo. So man atong gi-pray nga maligkas ta anang mga higot mga igsoon nga instead mahatag nato sa Ginoo ang panahon tuwa didto sa naghigot nato kay birabirahon man ta. So amo ni atong giampo gyud nga maligkas ta. Ang kanang mga wicked magsige gyud nagpaningkamot nga di ka maligkas. Munay buhaton nila. I-discourage ka. Unya kanang kuanon ka kanang pasakitan kag istorya para dili jud ka kasunod ba? Sumbong dayon sa Ginoo. Palaban dayon sa Ginoo, Lord. Gusto jud ko nga malibre para nimo. Please, itugyan ako nimo ning mga kuan ako, mga discourager nga mahimo ni silang encouragement for me to continue. Di ba? Yung sugot, ikaw may nakahibaw sa imong commitment. Ang problema, kung wa pa kay commitment, gibuhian sa Ginoo. O nanamba mo'y commitment, gibuhian sa Ginoo, sama ni David?
Di ba? Katong niingon siya mga kaigsuonan nga, one thing have I desired of the Lord. Di ba? Commitment man to. Yan desire. That will I seek after. Kung sa may iyahang desire. Nga naa siya sa temple kada sa tibuok niyang kinabuhi. All the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Mo na iya commitment. Karon mangutana ko ninyo, na ba may commitment gibuhian sa Ginoo nga Lord, mao ni akong gusto nga mahimo para sa imuha. Lord, I want to be used by you. Asa na makadapit sa imong commitment? Unsa na may nahitabo o basin gi-discourage na ka sa imong commitment, mao na nga nakalimot na ka na aday kay commitment. Or maybe na ay nagkontrol sa imuha whether you will do your commitment to God or not. Kaya kasagaran, mga parents, maumay magbuot, ayaw gyud mo. Di ba? Nahitabo na sa mama ni Samuel. Wagit siya nang hilabot. Ang iya pagaling gingon, Lord, kung tagaan ko ni mong anak, ako gining ihatag ni mo. Wagit siya kalimot. Iya usang gipadako, kay di man, perting luuyang ilay kung maupi pabuhion sa infant mga ison, pwede ka po yung mubuhig infant in town. Ang kinatulgan, ang ilahang span of time, ngagut mo na po sila, perting duula. Padong pa ka makatug, mata na sad. Wag hitog. Di ba? Pasalamatan ni technology, rilo mga ison, mutugan ni mo, nakatug ba dyan ka o wala? Mabasa man si Rilo, biliban ako sa technology ron eh. So, nakahigda na, niya pagkahuman, mata na sad. Check na ko si Rilo. Nakatug, may zero man gapon. So, pero, gihatag ni Hana mga kaigsuonan, dako na. Mapusla na. Masugo na. Di ba? Mao na pag tingog sa Ginoo, adto na siya ni Eli. Priest Eli, unsa may imuhang tuyo? Wa mo ko nanawag nimo dong. Kapila gud to. Willing siya. Nakasabot na siya. Kay giingnan na siya sa iyang inahandaan adto ka ni Priest Eli, adto ka mga lagad ka sa Ginoo under ni Priest Eli. So ang mama daan nag-ingon kung sa simbahan pa na kinahanglan maminaw jud ka ni pastor ha. Dili kayo ginikan na mayngon nga, ay tuon na ng pastor. Ako'y magbuot ni mo. Amo na duklononon sa Ginoo. Kaya nga naman, imbis imo tudluan nga maminaw sa man of God, para mas safe ang iyang kinabuhi, imo naman inuong gilangkat mga igsoon sa iyahang belief, nga ang pastor, mao'y iyahang kanabitong paminaunon para mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo. Sultihan ta mo mga igsoon, ako ginikanan man sa ko, mo ako careful sa jud ko nga mugayad sa akong anak, mamailhan gyud niya ang kabubuton sa Ginoo. Kamo kay di man mo mga pastor, inyo ginatudluan niyong anak paminaw gyud sa pastor. Kay sa imong langkaton, di man ta modugay gyud aning kalibutan na. Di ba? Kuan magyuna, normal man na mga igsoon, talagsara kay na nga mauna ang anak kamatay, oy. Kasagaran gyud mauna gyud ang ginikanan. Di ba? So karon, nawa na ta, nya kitay nagbuot sa tong anak. Wa na siya ganahi sa pastor kay mao imong giingon, asa man siya ron? Inigwa na ta. Asam siya kupot. Kinsa may paminawon, kinsa may mo guide niya sa iyang espirituhanong kinabuhi. Nya mas importante biyang espirituhan nun kaysa pisikal. O na diha kasagaran nasipiat ang mga ginikanan. Imbis ilang ipaduol ang ilang anak diha sa simbahan, ipaduol nila diha sa pastor, ilan na nilang giingnan nga ayaw pataka og sige sunod ang pastor kay naatay kuan ato natay nanakoy gisugo nimo daan. No? Unya nay kuan na nay gisulti diha sa kanang na challenge ang imong anak mananghid pa sa
ginikanan. So papanangis ginikanan, ayaw. Di na nisubay sa atong gusto. Dili dapat ang Ginoo may ato gyud itagaan og way ba. No, kay kani atong way mo oppose na gani na sa way sa Ginoo, poison na. Kung mao gani ato ipugos ang atong pamaagi bisag klaro na jud kaayo nga ni siwil na mga kaigsuonan sa kabubuton sa Ginoo. Ni pakgang na ba, ni babag na. Klaro na jud kay na nga di na gyud na mao. Kaya kung ipugos na nato itong kinabuhi, magbasol ta sa unahan. Unya, di na ba nato mabalik ang panahon? Di ba? So mo na, sa una na, itabo na sa mga panahon, mga igsoon karon. Nagtuo ka nga di na balik-balikon sa yawa nga strategy nga iyang gubton ang mga tao tali sa pastor. No, pagsusi-susi mo. Kinsa mga tao nga gipanalinginan sa Ginoo nga nagikontrag pastor. Hamot na lang naabo mo'y makit-an nga gigamit sa Ginoo. Klaro nga ang pastor nga giaway, pastor jud. Kay daghan ba ang mga pastor-pastoron. Kanang feeling lang nila nga parang pastor sila rin nag-declare nga pastor sila. Kanang pinadala gyud ba, tinawag jud. May laman na tinawag bisan sa ni mog away di magyo na mong kagiw. Bisan mi daghan na kay target si Loyo ba. No, mutudlo gyud gapon. Yun na mobadlong gyud. Kaning mga dili tinawag mahadlok ni mobadlong mga igsoon kay biyaan niya. Di ba? Pero kaning tinawag sa Ginoo ay mamadlong gyud ni. Kano dig mamaya mo. Ang Ginoo may mo kuan nimo mo pitol nimo. Yang Ginoo raman po'y mupuno, and the Lord added to the church. Klaro ana. So kung dili di ay ikaw ang gibutang sa Ginoo di ay, dapat malagpot jud. Mao ni wali gyud tas pulong sa Ginoo. Pamadlong gyud ta para masiguro nato nga naa diri sa simbahan iya gyud sa Ginoo. Amen. Because the wicked, according sa Bible, perish quickly. Yeah, how quickly it is? Depende. Depende. Kaya ang uban, paspasan naman na ang 40 ang speed. Ang uban, 50, paspas na. Ang uban, 100, di pa musugod og paspas. Naglahi magyud ta og speed limit sa ato ang kaugalingon. So, depende, unsa ka quick. Mga igsoon, ang uban gani, napas 20, paspas na kay niyo eh. Yan naman, naana na tricycle driver ba? Paspas na kaya na 20, oy. Tricycle. So, saan mo magtitid gani? Tanaw ng 20, ram kita ni, oy. Siya, wala, nalingkamot na yung taon, pero sa 20, mukusog gani gamay, 30. No? Kusog na sa tricycle, 30, oy. Wala, yung mga na inaandan. Kusog na niya. Pero para nato nga nagsakay ta og kanang pwede ta mo kusog yung na hinayan ta. So maripindi mga kaigsunan unsa ka quick. Pero ang naka-sure diha ang perish. Mo perish gyud. So ani simbahan na daghan naman ni perish. No, nya bisan sa og pabalik, di na gyud mamalik, brad. Di na gyud mamalik. Ug sa ilang rason, I don't know. No? Wa man ko nangaway diri. Igo ra man ta mamadlong. Pero daghan gyud nangawa diri, okay ba nganong nawa? Unya kay iya man is Ginoo, di na lang ko magkuti-kuti. So kung kinsa na mo pabilin, kinsa nang mo balik, mo ni atong partihan dayon. No? Tagaan din natog jacket. Ato na yung ihawan din nato og kanang manok or kung may manok, ilaga. Basta natin ihawon. Di ba? Ano, magkalipay ta ba kay balik? Dili na to kanang ibuli ba nga? So, kulaan na kas kalibutan, brad. Dili na to inganaon kay na may instruction ang Ginoo na. Nagani mo balik. Ato na silang dawaton nga malipayon. Nagani mo layas, dili na to gukdon.
Minaw ta? Di jud ko manggukod og mulaya sa igsoon. Bisan pag kaugalingon akong anak. Kay lisod gukdon ning mulayas. Mo ganin nilayas kay gusto mo palayo. Gukdon ni mo mulayo og samot. Mas may pa din mo gukdon kay naranas palibot. Di ba? Narana di na mo palayo og ayo. Nya mapugos na og palayo kay mahagit man. So mo na prinsipyo sa Bible igsoon. Di ko mugukod pero pag mubalik ka dawaton ka. Why daghan istorya? Ingon na. Because di man ni ato ang simbahan God. Pero ato lang yung bantayan nga dili kita ang mahimong wicked. Dili kita ang mupasakit. Dili kita ang musultig dautan. Bahala nagmanagang ta, basta dili lang yun ikaw ang tinubdan sa pagkadautan. Are you listening? So kung nakabantay ta nga nilihok niya itong unod mga igsoon, it's about time nga sa imong pag-ampo karon i-appeal na siya. I-appeal na, Lord, naadjog ko'y nakitaan sa mensahe nga dautan sa akong kinabuhi. No? Kay makita maguna mga igsoon, nagtuo ta nga di na makita, pero makita maguna. Niya ato lang i-deny ba? Sa musugod kag sa dili, makita na. No? Ang ato lang dili kay di ta mo musulti og kuan, kita mo discern sa atong kaugalingon. Kay sultian ta mo kaning mga scorner manggod kung imo na badlongon, balihon ka. May kanya sila mo iskrima. Imo na silang i-rebuke naman sa Bible. Rebuke a scorner and you will receive a blot. Imbis nga maayo mong duha, maglantugi na hinuon mo. Mag-away na hinuon mo. Di ba? Kay scorner ma, di man mo dawat og sayop. Dili mo admit, di makasabot nga nasayop. Ana ba? Badlungon gana ni mo tawhanay ingon ana. Awa na balihon ka ana. So ikaw na mahimong dautan. So para dili makapuntos ang kaaway, sagda na lang. Di ba? Pero the judgment will come. Mo nay nakanindot. Kaya naamantay divine justice. Inig ma-unveiled na siya, tangtanga na sa ali mga kaigsunan, makita na. So, let God do it. Amen? So, nindot kayo ang Psalm 58. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another lesson. Kabahin, Lord, sa mga maatubangan unya namo, ma-experience namo nga mga problema sa kinabuhi. Salamat kay Lord nga nanasay laing instruction nga imong gihatag kanamo nga dili mi dapat mo retaliate kung unsay mga problema. Salamat kayo sa kinabuhi ni David ug sa mga bersikulo nga among nakita, Lord, nga ikaw gyud maoy mopakdang sa mga dautan nga dili makapasakit ngadto sa mga nagtinarong sa kinabuhi, nagsunod sa imong kabubuton. Ug akong gitugyan nimo, Lord, ang matag usa ni ini nga simbahan nga magbantay ang matag usa, Lord, nga dili magamit sa yawa, dili mapugasan sa mga udyong sa yawa, Lord, nga makapahimong dautan nila. Ug kun doon naman gani nga sugod pa sa sinugdanan na naging wickedness, unya wag yun na aksyonan. Nagampo ko, Lord, nga makarealize ang matag usa, nga makita na nila haron makalihok ang righteousness sa ilang kinabuhi. Especially kung tinuod yun nga naa na yun ang salvation. Salamat kay Lord, and I pray that as we pray together, may you guide us and unite our faith this morning, Lord, for your glory. In Jesus' name.